Good day mga ka-TG, no? So magandang araw po sa inyo. Ngayon lang tayo naka-upload sa ating channel sa YouTube. So papakita ko lang sa inyo yung inner parts ng ER15 natin. Kasi para may makita naman yung mga gustong gumawa ng multi-shot PVC gun button powered. So tinatawag naming multi-shot to kasi pagkasama matik siya na nagkakarga ng butin at pagbalik mo naman sa kasahan, matik na nagkakarga ng bala. So ito yung inner parts. So ito yung outer barrel natin, ginanyan natin yung style niya. Kasi di natin na butas-butasan talaga kasi nasira yung ano natin, yung pangbutas. So ganyan lang yung mga design ko. So okay naman siya. Ito naman chamber bat natin. So yung chamber bat natin is 40 mm tapos 12 inches length. Dito hanggang dito 12 inches length. Pag malagyan na ito ng foam o rubber, so maging 1 and 1/2 na po siya yung haba niya, no? 1 canister, ganito. So ito yung check valve niya na silalim. And then 1/2 check valve lang yan, 1/2 yung size ng check valve natin, 1/2 male and female adapt 1/2 male adapter din, and T 1/2 din yung T na PVC. So ito yung nilagay nating rod, ito yung toser ng butin. So dito ko po yan nakuha kasi hindi na ginagamit na rim, spoke pala, spoke, I mean spoke. So makakapal na spoke, so hindi yan mababali. So pinatibayan na talaga natin, no? So ganito yung setup ko sa inner parts. So ito sa ilalim, silbi naka-slide ito. Ganito yung style niya, oh. So nakaganyan yung sa ilalim dyan, anyan. Then ito naman sa is ito yung brace, dagdag tibay. So cover niya sa pinaka slide ng ano natin, yung para daanan ng bala papuntang receiver. So ito yung receiver natin. So dito magpapasok yung bala saka papuntang stopper ng barrel. So ito, ganyan yung kakapal mga ka-TG, no? Nasa mga 7 mm na yung kapal ng nito. So magkabilaan, so matibay po talaga siya. And then dito naman dinobol natin din. So yung kapal na niyan is mga 8 mm na talaga or 9 mm, so mga 8 mm siguro yung kapal niyan. So pinapasok natin sa loob yung spoke, no? So matibay po siya. Nilagyan natin ng mga PVC powder. Kasi yung PVC powder pag maano siya, ano ba tawag nan? Pag matuyo na, maging matigas talaga, para siyang ano ba? Parang plastic talaga na sobrang tigas. So ito siya, no? So saan ko ba kinuha yung PVC powder? So kinuha ko yung PVC powder to dito lang sa area. So ganito. Yan. Medyo makalat ka, no? So yan, diyan ko kinuha at naano ko lang yung streamer ba? Strainer patawag nyo? Yung salaan sa Bisaya. So doon ko ikuan, tsaka naging pinong-pino yung mga cutting ng tawag nito, grinder. So yan, tinipon ko yan para maging yung mga order niya makukuha natin. So ito mga ka-TG, so may nagtatanong ko paano ko ba kinabit itong cover ng exhaust natin, no? So kinabit ko, nilagay ko dito sa kasahan. So ito yung kasahan, no? So diyan ko nilagay at nilagyan ko yan na PVC powder para matibay siya. So hindi siya matanggal, no? So pagkasa mo, matik siya mag-open. So makikita mo yung exhaust niya, no?
Ganyan. Pagtulak dito sa butin, karister, ganyan. Mag-open din itong exhaust natin. Then, dito sa kwan, mag-atras naman ito yung tuser ng bala. So, mag-atras siya. Sasabay yung tuser ng butin, tuser ng bala atras. So, ganyan o. Sa pagbalik naman, so, papasok yung bala sa loob. So, maglagay tayo ng bala, no, para makita nyo. So, 8mm steel ball pala yung bala natin. Ginawa nating bala is 8mm bulitas po. Yung bearing ba, pang bearing na bulitas. So, ganyan siya yung style niya. So, ganyan. Pasok natin yung barrel, yung bala. So, dito, silbi nakalagay diyan, oh. So, yan, kikita sa loob, no? Then, ipapasok niya dito sa receiver natin, papuntang stopper ng ating barrel. So, pag malambot lang po siya. So, ito yung bala. So, wala pa itong barrel, no? Outer barrel lang meron. Lalagyan pa natin ito ng... Kasi yung pinakalas talaga na ginagawa ko sa unit is barrel talaga. Kasi madali naman yung barrel gawin. Ito yung pinakabusisi sa lahat dito. Kasi konting mali mo lang, pwede ka magbalik uno. Kasi naka-fix. Pag maka-fix na yan, tapos didikit dito sa receiver natin, sa housing ng bolt action, itong 3/4 orange na PVC. Pag didikit yung bolt action sa loob, hindi na yan matatanggal kapag DIY yung gagamitin mong super glue. So 3 seconds lang yan, didikit na yan. Kaya medyo risky yung paglagay ng bolt, tuser, at saka kasahan, no? So yan mga ka-2G. So hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano gagawin kasi meron naman tayong tutorial dyan. Yung sa M4, same lang naman sila ng design, same lang naman sila ng play ng ating itsura ng ating inner parts. So hindi ko na papakita sa inyo. Ang papakita ko lang sa inyo yung itsura ng ER15 na inner parts. So ito, yun ang ER15 na inner parts. So bakit naka-slide? Kasi yung align din ng kuana is naka-slide. So yan, no, naka-slide siya, no. Naka-slide kasi yung so yan, no, naka-slide, di ba? Kita niyo naman naka-slide. So yung na natin daanan ng bala is naka-slide din. So ito din yung silbi level ko or stopper ng body ng aking laruan para hindi na siya mag-disalign. So papakita ko sa inyo, no. So ganyan. Naka-level na po siya dito sa gilid para hindi na siya magpa-ikot-ikot pa. Kasi pag hindi yan na makalabay, mga-level sa gilid, paikot-ikot pa rin itong body natin. So yan, yan. Naka-align po yan sa ating dito sa handle ba tawag nito? Basta dito. Kabitan ng railings ba ito? So, di ba nakalayo na siya. So, hindi na yan maikot-ikot kasi yung sinasabi ko na nakadikit na yung daanan ng bala. So, silbi siya yung level natin. So, madali naman mag-level. So, wag nyo na lang talagang i-fall yung ito. Wag nyo i-fall na i-cut. So, dapat ganyan lang. Tapos, pag may sobra-sobra, parang nag-disalign, so i-cut-cut nyo lang ng medyo, dandahan lang para hanggang sa magka-align siya, no? So, yan, no? So, recommended talaga yung ER15 Viper na gel blaster. So, hindi siya gaano kamahal. Kasi sa Lazada, mga 1,300 or 1,500. Depende po sa butchers or sa store. Depende po yan. Makamura ka kapag makano ka yung
4.4, ano ba, 4.4. Tulad ng April 4, ganyan. May 5, ganyan ba, mga 5.5, 6.6. So, medyo mura yung mga gel blaster at scope dyan sa Lazada. So, yung legit na ng gel blaster, no? Legit na bibilhan is gel blaster toys. Gel blaster toys dito. Gel blaster toys shop to, toys mall. Basta, yun. Lagay ko na lang sa comment section yung link niya. So, recommended kasi yung ER15 at 40mm yung lagay mo kasi madali lang po dito ilagay yung toser ng dito. Madali lang po siya kasi hindi ka na mataas pa yung niya. Mataas pa yung distance. So medyo pa siya. May space pa siya. So maganda siya. And then may space pa siya dito sa trigger. Yung pinaka-trigger natin. So hindi ka na magkating-kating pa nung pag nandyan kasi nakaganyan, no? Okay siya, may space yan, no? Diba? Mas malayo siya sa trigger. Kasi yung M4E1, medyo mabusisi yun pagdating dito dahil po sa 50mm yung chamber natin. Pero pag 40mm yung chamber mo tapos 12 inches, okay po yan. Maganda po sa pang inner parts natin. So yan lang mga ka-TJ, napakita ko lang sa inyo. So iyan ko lang din sa inyo yung mga ka-TJ na yung size ng ating mga parts sa loob. So first, galing dito hanggang dito sa ulihan. Dito talaga sa pinakaulihan natin, no? Sanggaan ng body ng ating laruan. So yung haba talaga niyan is 17 inches po, centimeter I mean. 17 centimeter. Tapos dito naman sa butas, dito hanggang sa butas ng daluyan ng bala is 3.5 inches. So 3.5 inches yan po, no? Then dito naman sa pagitan ng butas hanggang dito sa pinakauna sa daluyan ng kasahan natin at saka sa toser is siya 2.5 cm. So 2.5 cm dito sa butas at dito. So dito naman butas ng daluyan ng toser ng bala at saka butin nasa 7 cm. So 7 cm yung haba niya na. So take note na lang mga busing. So same lang sila ang haba nito. Same lang sila. So 7 cm. Saka dito naman pagitan dito sa ulihan at saka dito. So yung haba niya is nasa 4 cm. So take note na lang 4 cm yung dito, aray ko. Dito at saka dito, 4 cm lang po. So yan. So mga ka-TJ, no, pag gumawa kayo ng ER15 ba? So ito malambot lang po ito. Ito po yung itsura niya pag hindi pa na lagyan ng metal. 'Di ba? Medyo manipis lang po. Medyo manipis lang. So ang ginagawa ko mga ka-TJ, so hindi ko alam kung makita niyo sa loob. Yan, makita niyo. Meron yang dalawang spoke. So nakati yung spoke natin. So yung dalawa nakaganyan, no. Yung spoke natin nakaganyan. Ito nakaganyan yung spoke natin. Nakati siya, nakati. Dalawa po, dalawang spoke. So bakit nilagyan ko ng ganyan mga ka-TJ, no? Dahil po malambot siya, so need talaga siya ng dagdag tibay. So matibay po yung ginawa nating kasahan kasi dinalagyan natin ng metal. So yung metal na nilagay natin is spoke ng motorsiklo. Sa rim ng motorsiklo. So yon. Kita niyo naman siguro.
So, yung metal nito is nasa loob, may metal konti kasi yung stopper ng bala natin para hindi pupunta sa chamber is metal spoke din. Ito is spoke din at saka sa ilalim nito is spoke din. So, nilagyan natin ito ng medyo pabigat yung laruan natin. So, sana ko maglagay ng pabigat yung mga metal. So, dito, first, lagyan natin ng metal nito. Yung kabilya ng yung pang ano ba yung basta yung metal at saka dito naman sa grip niya, so nilagyan ko niya ng metal para medyo mabigat, tapos dagdagan pa ng scope, talagang mabigat na talaga yung laruan. So yan na mga ka-TJ. So, salamat sa panonood, no? So, dito naman mga ka-TJ, ang haba pala ng pinaka-barrel ko is 18 inches lang. Tapos, ang nakalagay sa outer barrel natin dito sa semi-suppressor niya is 8 inches po siya. So, kasama na dito, nasa 9. So, ano pala, 22 cm dito, hanggang dito. Pero kung dito lang, so 8 inches. So matanggal-tanggal to kasi dito natin i-attach yung barrel. So lagyan pa natin yan ng ganito. So ganyan yung itsura din yan. Tapos yung pinaka-barrel talaga yan na 8mm aluminum tube, dito natin ilagay. So babalutin natin to yun ng masking tape. So pahakbang-hakbang, no, para hindi siya liliko yung bala. So yan na mga ka-TJ, para may ma-upload naman tayo sa Facebook at saka YouTube pala, at saka makita nyo naman kung ano yung itsura ng ER15 na inner parts. So yun, nakita nyo naman siguro, okay naman, no, plaster naman. So yun lang. So, maraming nagtatanong kung dito paano ko ikabit yung cover. So, ganyan lang. Na-attach ko dito sa kasahan. So, kita-kita na nyo naman. So, kahit tignan nyo lang. Magawa nyo na. And then, so, sa paano pa? May ano pa nito, screw. Sunod talaga ng screw mga ka-TJ, no, yung mahabang screw, 1 inch yung taas. Kasi para pupunta talaga doon sa pinaka bolt action natin na 3/4. So talagang babaon yung screw para dagdag tibay na po. So matibay na po kayo yan kasi may mga PVC powder yan. PVC powder magkabilaan para matigas pa siya. Kasi ito, pag masira ito, yung maker yung gagawa, hindi yung yung buyer. So talaga yung maker, so ibabalik sa atin. So di ba? So need talaga natin na puliduhon yung dito para hindi na makabalik sa atin. Para yung ituturo naman natin yung mga basic lang talaga na masisira sa unit. Kasi pag dito na yung masira, talagang balik sa maker yan. So walang bayad po talaga yan. Bakit? Kasi maker po ito na na gawa. Pero kung outer parts, yung mga dito, yung mga outer parts na madali naman gawin na pwede magawa sa buyer, so pwede po sila na dyan. Kasi malayo po yung mga may-ari nito. Kaya hindi natin na pulidahan, no? And then, ano pa? Gawa tayo ng tapusin natin itong pinaka magazine. So 18 rounds magazine lang para di madaling mawik yung natin, spring. So yan lang mga ka-TJ. So sa paggamit naman ito, dapat ingatan natin, no? Mahalin natin yung laruan natin kasi mahal yung bayad natin nito.
So, hindi ito siya budget meal, no? Kasi yung price ng ating buong unit with free shipping, tubutin canister, 3 sirens, at saka 50 pieces na 50 pieces na bala, at saka scope naman, free scope, malaking scope po yon, yung 3x9x40. So, yung price talaga ko is 6,700. So, hindi biro yung ganyang price, no? Hindi po yan budget friendly na price kasi medyo may kamahalan. So, sakto lang naman sa price sa ating laruan kasi yung Gel Blaster kasi 1.3 to 1.5 yung price at saka yung scope naman is 1.3 kung walang vouchers, 1.3 to 1.4. So, medyo mahal na. So, mag-aabot na siya ng 3,000. So, yung price, yung ano, wala natin talaga, yung parang ginansya natin is na mga sa mga 3,500 lang, 3,300, ganyan. So, okay lang yan kasi labor at saka ibang materials naman. Mga PVC. Mahal na itong PVC, ganitong PVC. Mahal na ito. 400 na po dito sa amin. 400 plus. So, hindi biro talaga gumawa ng mga laruan, no? So, yung nagtatanong dyan na medyo namahalan sila, sakto lang po yan mga sir, mga ka-TG, no? Sakto lang po yan sa price natin sa ating laruan. So, hindi talaga yan mahal. Kasi sakto lang yan. So, yan lang po. Salamat sa panonood. This is Nel Caps PBC to yan, your toy gun maker.